Hi mga Kawacha friends at saka mga Kawacha finds. Today we'll talk about pearls, yung value ng pearl, kung maganda ba siyang investment, at kung okay ba bumili ng pearl. Now, marami tayong sample ng pearl dito. Ang wala lang ako is yung South Sea Pearl at saka yung Edison Pearl. So, anyway, i-explain ko naman sa inyo kung paano. Una, meron tayo ditong freshwater pearl. Ito yung mga nabibili sa tiyanggi-tiyanggi, sa mga yung nilalako ng mga badyaw. These are low quality pearls. Okay? Ito siya. Ayan, makikita nyo may mga ridges. Yung iba tinatawag nilang barok ito. Pero, ayan, makikita mo yung mga ridges niya, may mga fish bites. Ibig sabihin, low quality pearl siya. Hindi siya, usually, ito yung mga reject or hindi talaga sought after ng mga tao. Pero kung gusto mo lang magka-pearl for the sake of it at baguhan ka pa, wala ka masyadong alam, okay naman ito. Pag bagong-bago ito, maputing-maputi naman ito. Pero ito, dahil sa kalumaan na, ayan, meron na siyang mga patina na hindi na rin matanggal kahit anong linis, anong brush. Ayan. And over time, dahil sa freshwater pearl ito, nababakbak siya. Yun kasi dahil manipis lang yung nacre niya compared sa mga saltwater pearl. Yun yung difference unang-una ng saltwater at freshwater. Usually manipis ang mga nacre. Kasi ang freshwater pearl, in a few months time, pwede na nilang i-harvest. Unlike ng saltwater pearls, inaabot ng taon bago siya mabuo. Kaya mas makapal ang nacre ng mga saltwater pearls. Okay? Pero it doesn't mean na hindi to pearl. Pearl pa rin ito. Kaso nga lang, mas manipis yung nacre niya. Kaya madaling nakakalbo at pumapangit talaga siya over time. So, another that we have here is yung rice pearl at sorry. Ito yung rice pearl, ito ang seed pearl. Okay? Now, regardless kung anong size man ito, regardless kung anong klase, either keshi man siya, either keshi pearl man siya, either South Sea pearl man siya, or ano pa man, etong pearl na ito is freshwater. Okay? This is saltwater na seed pearl. Pag pinagtabi mo, hindi natin may focus sa camera eh. Pero pag pinagtabi mo, ang difference palagi ng freshwater at saltwater, mas more creamy white ang tawag nito, ang freshwater. Kahit gaano kaputi pa man yan, hindi siya ganun ka puting-puti. Unlike ang saltwater, pag tinabi mo siya, mas nagre-reflect back yung ilaw na ina-absorb ng pearl. So, mas maputing-maputi siya. Parang kung sa bakal pa, platinum-like siya. Para siyang merong layer ng platinum na mas maputi siya tingnan at mas makintab. Okay? Unlike sa freshwater. Although, hindi naman siya nagmamatter, depende sa preference mo. Pero dun sa mga talagang mahilig sa perlas and talagang they seek for high quality pearl, mas naghahanap sila ng mga ganito, saltwater pearls. Okay? So this is nakuha ko sa Japan Surplus. Hindi naman kasi pinapansin ang pearl sa Pilipinas eh. It's not because na ini-snub natin siya, pero it's just because mas marami din kasi tayong tawag nito, mas marami tayong pearl na abunda tayo sa pearl eh. So, hindi natin masyadong nabibigyan ng value ang pearl dito. Pero sa ibang bansa, dahil nga sa classic ang pearl and organic gemstone ang pearl, mahal siya. Sa atin, mas binibigyan pansin ang South Sea Pearl. Kasi ang South Sea Pearl malalaki. Tapos, mostly, ang bumibili talaga ng mga ganito is yung mga may kaya dahil nga sa status symbol din ang pearl. So, ang isang pearl kasi ng South Sea, pag magandang kalidad at walang mga fish bite, inaabot siya ng 20,000 isang pearl eh. Isang piece lang, 20 to 30,000, depende sa quality ng pearl. Yung mga nakikita mo, mga 6,000, 7,000, usually may mga fish bite, pero di lang ganong halata. Okay? And mas mahal siya, especially kung yung pearl na yun ay yung mga golden or light golden pearl na South Sea. Okay? So, yung mga nakikita nyo namang pearl na maraming kulay, yun naman are mostly freshwater pearl at cultured siya. So, ano na yun, nakulayan na rin nila.
Okay? Para siya mag-produce ng iba-ibang hues ng pearl. So, usually sa freshwater pearl yun nangyayari, hindi sa South Sea pearl or sa mga saltwater pearl katulad ng Akoya. Now, here, what we have is a Tahitian pearl. Ito yung mga black pearl. Maraming ranges ito. Merong gray, na parang gray lang talaga lahat. Meron din parang black lang lahat. Meron din katulad nito na peacock. This is what I have. This is a peacock pearl. Okay? Ang Tahitian is also saltwater pearl. Hindi siya freshwater. Although meron ding mga black na freshwater pearl. Malalaman mo ang difference dahil iba talaga ang kinang ng Tahitian compared sa typical freshwater na black pearl. Talagang mas nagre-reflect back ang mga pearl na saltwater. Okay? And now, here's an Akoya. Ito yung sa lahat ng saltwater pearl, aside from the South Sea, this is the second most expensive. This is the South Sea pearl, this is the Akoya pearl na tawag nito 9.2 to 9.5 if I'm not mistaken, or 9.2 to 9.7 mm. Ito yung Akoya pearl. Now, pag pinagtabi mo ito sa freshwater pearl, para malaman mo ang difference, makintab na makintab talaga ang Akoya. Talagang meron siyang parang film ng platinum na talagang nagre-reflect back yung ilaw. Pag nakita mo to sa personal, it will not compare sa freshwater. Pag pinagtabi mo sa freshwater, magbumukhang dull ang freshwater. And ang freshwater kasi, pag tiningnan mo, puting-puti lang. Tapos medyo milky. Pag Akoya siya, talagang reflective ang kanyang pearl. And these are one of the most expensive pearls. Ito yung mga, kasi meron mga pearl na Akoya na white lang, hindi siya ganun kamahal. Pero, siya, bumaabot na rin siya mga 80,000, 90,000, ganun. Pero itong klase ng Akoya pearl na ito yung umaabot ng 200,000, 300,000. This is high quality pearl. Okay? At paano ko nakuha ito? Luckily, nag-iikot-ikot ako sa surplus and I saw this. At, ayun nga, kinuha ko. So, hindi ko ma-explain sa inyo kung literal, kung paano ko nalalaman kung high quality siya or hindi. Basta meron ako certain things na napapansin, then nalalaman ko na kung high quality siya o hindi. Actually, nang pumunta ako sa pawn shop kasi pina-appraise ko ito, ang sabi nga nung tindera, nung appraiser, sabi niya, ano to, tawag dito, synthetic? Sabi ko, hindi, Akoya yan. Kiss-kiss mo sa ngipin mo para malaman mo kung pearl. Ayun nga, kiniskis ka niya. Sabi niya, oo nga, pearl. Kasi usually, ang totoong pearl, either freshwater man yan or saltwater pearl, pag kiniskis mo sa ngipin, gritty siya, para may buhangin. At saka, pag kiniskis mo itong dalawang pearl na to, yan, kiniskis mo yung dalawa, may lumalabas na powder dyan. Magkaiba yon dun sa talagang, which is very normal sa mga totoong pearl. Okay? Now, as for the value of pearl, kung bibili kayo ng pearl, you are buying it dahil you like it, meron ka, na-attract ka sa pearl. Pero if you're buying it for tawag nito, yung value niya, hindi, or for pawn purposes, walang value ang pearl. It's the same as mga bato-bato, kahit diamante pa yan, kahit pa ruby pa yan, oo, mahal siya pag binibili. Pero pag sinasanla mo siya, bumababa ang resale value niya. So, the only way na makabawi ka sa pearl, for example, mahilig ka sa pearl, pag bumili ka nito, kung gusto mo maibalik yung pera mo, ibebenta mo lang din. Maghanap ka ng buyer na into pearls. Kasi, kung ang reason mo na bumili ka ng pearl ay dahil gusto mo isanla, wala talaga siyang value. Kasi sa sanlaan, especially sa Pilipinas, ang may value lang is ginto. Now, these are Tahitian pearls na peacock. These are not perfectly round. Hindi din ibig sabihin na sobrang mahal nito. Ibig sabihin, may kamahalan siya, pero hindi naman yung tipong hindi mo ma-afford. Okay? And this has a gold lock. This is nabubulol ako, pasensya na. This has an 18K lock. Pero,
yun nga, pag sinanla mo ito lang ang may value. Itong gold lang na ito. The rest na ito, hindi na siya masyadong kinoconsider. And so is this. Pag hindi to tinatanggap sa sanlaan. Although 18K, 14K ang mga lock nito at ang mga gold accents nito. Talagang solid 14K yan. Na yung mga vintage gold ito. So, ibig sabihin dito manipis na ginto, makapal na ginto ito. Tapos, kung tatanungin nyo, sasabihin nyo na, bakit may mga pearl naman sa pawn shop? Ibig ba sabihin nun, hindi din nila tinatanggap? Tinatanggap naman nila ang pearl. Depende sa klase. Katulad ng singsing. Kung yung pearl niya is more of an accent, tapos syempre, i-base nila, bibigyan nila ng estimate based dun sa bigat ng gold nung singsing na yon. Kung katulad nito ng kwintas na puro pearl, tatanggapin naman nila ito. Kaya lang, ang sabi doon sa akin nung appraiser, kailangan ko muna i-detach ito lahat. Ibig sabihin, tatanggalin ko lahat yung ginto na naandito dahil yun ang i-weigh nila para tanggapin na sa sanlaan. Kasi itong pearl na ito, kahit gaano pa ito kamahal, wala itong value sa pawn shop. Kung sasabihin nyo naman, bakit may mga bracelet na may mga pearl? Yes, meron mga ganun. Pero, karamihan ng mga bracelet na yun na may pearl, yung pearl niya accent lang, yung mga tinatawag nating satellite bracelet na mahahaba yung pearl niya, ibig sabihin mahahaba yung ginto niya, tapos meron lang mga pearl na pang accent. Yun yung mga satellite bracelets. Okay, gets nyo? So yun, natatanggap yun dahil na-estimate nila dahil dun sa bigat ng ginto. Pero kung katulad nito na nahihirapan sila tawag nito, yung mag-valuate ng gold dahil hindi nila maigramo, most of the time, hindi na nila tinatanggap. Kasi pahirapan pa sisirain mo pa ito lahat para malaman nila yung bigat ng gold. Now, pag binili mo ito, katulad itong Akoya, most of the time, aabutin ito ng iba, 200,000, 300,000. Yung iba, inaabot pa ng 500,000 for this. Lalo na yung mga may gold na mga locks at mga accent. May kamahalan siya. So basically, binibili mo lang talaga ang pearl dahil you like the classic look. It's also for status symbol. Kaya makikita mo maraming mayayaman na naka-pearl. Pero kung isasanla mo, walang value yon. Now, sasabihin nyo, paano naman kung gusto mo talagang i-dispose siya? The only way na ma-dispose mo siya, na makuha mo yung pera mo na nagastos mo dito, is ibenta mo siya. Doon din sa mga mahihilig ng pearl. Pero kung inaasahan mo sa pawn shop, wala ka talagang masyadong maaasahan. Not unless mahilig kang pumunta abroad. Kasi may mga pawn shops din naman abroad. Tinatanggap nila ang pearls, diamonds. Although dito tinatanggap, don't get me wrong, tinatanggap ang pearls, diamonds, rubies, sapphire, garnet. Tinatanggap siya. Yun nga lang, ang basihan lang nila ng presyo nung pagtanggap dun sa item is dun lang sa ginto. Yung gold content lang. Yung bato nawawalan ng tawag nito ng value. Dahil nga sa karamihan sa mga pawn shop natin, walang mga gemologists na standby. Wala din tayong mga makina na nakikita sa pawn shop na nag-check ng mga refractive index ng mga bato para malaman kung ano talaga yung bato, anong quality niya, kung may mga tawag nito, mga inclusions ba siya sa mga bato. Now, with pearls, sa abroad, yes, tatanggapin nila ito sa pawn shop kasi meron silang mga x-ray machine na pwede nilang ma-check yung nucleus at kapal ng nacre ng mga pearls, which is, katulad ng South Sea Pearl, mas makapal ang mga nacre nun, kaya mas mahal ang South Sea. Now, tatanungin nyo, sasabihin nyo, wala naman palang value ng pearl, bakit ang mahal-mahal niya? Kasi, unang-una, ang binabayaran mo, pag for example, binibili nyo ito ng brand new, ang binabayaran mo is the cost of production ng pearls. Ang mga saltwater pearl, inaabot ng 2 years to 5 years para bago ma-harvest. So, binabayaran mo yung skills ng mga tao na nagkukulture ng mga pearl.
Kaya ganun ang presyohan. Mas mahal siya dahil maraming oras, labor, at panahon nang nasasayang bago makabuo ng pearl. Now, kung itong mga pearl na to, now, also nga, sasabihin nyo, paano malalaman kung cultured o hindi? Either saltwater pearl pa man yan or freshwater pearl, they are all cultured. Nowadays, karamihan sa kanya, cultured. It is very rare na at this day and age, makakakuha ka ng pearl na talagang kusang nabuo siya. Ibig sabihin, walang tao na nakisawsaw, walang tao na nag-insert ng nucleus doon sa shell para mag-create ng pearl. Ibig sabihin, natural siya. Nabuo yung pearl dahil sa mga irritants na mga stones, pebbles, buhangin na pumasok doon sa shell na yon. Merong mga ganun pa rin, pero it's very rare. Kasi nga, yun yung mga nakukuha na, kumbaga, sa wild na pearl. Mas mahal ang mga ganung klaseng pearl. Kasi mas makapal din ang mga nucleus noon dahil mas matagal sila nakalibing, kumbaga nabubuhay sa loob ng mga shell na nasa dagat. Ito lahat, either freshwater or saltwater, these are all cultured. Okay? There is also another one na sa Australia na uusoy, yung Edison. Okay? Now, one of the reason kung bakit mahirap din evaluate ang pearl ng mga pawn shop is because meron din tayong tinatawag na shell pearls. Ito naman yung mga beads na binabalot nila ng mga dinikdik or ground na mga shell na shell or ng mother of pearl na binubuo nila at ginagawang pearl. So magmumukha siyang South Sea pearl, pero sa totoo lang yun yung tinatawag na shell pearl. Ibig sabihin, meron silang ginawang casting, may molding sila, meron mga pandikit na ginawa para mabuo yung pearl na yon. Now, paano malalaman ang difference ng especially yung mga South Sea pearl, ginagaya nila kasi malaki-malaki ang South Sea pearl at hindi lahat nakaka-afford ng isang pearl inabot ng 20,000. Kaya maraming gumagawa ng shell pearl. Paano mo malalaman naman yung difference ng shell pearl at ng totoong pearl? Usually, ang shell pearl is very, pag kiniskis mo sa ngipin mo, hindi siya ganun ka-gritty. Meron siyang certain grit, para yung sandpaper, ang pag kiniskis mo sa ngipin, may certain sandpaper feeling, pero manipis. Hindi katulad ng totoong pearl, kahit anong pagkiskis mo talaga niyan, parang sinasandpaper ang ngipin mo. Unlike sa shell pearl. Yun ang difference. Sa glass pearl naman, or yung tinatawag nating majorica, yung ibang mukhang totoo. Especially ito Akoya na to. Mapapagkamalan mo itong majorica eh. Hindi mo akalaing pearl kasi very high quality ito. You rarely see this kind of pearl. Yung majorica naman, tawag nito, over time, nagpipeel off siya. Although it takes time compared dun sa mga glass pearls. Pero yung majorica, over time, nagpipeel off din talaga yung balat nung pearl. So, lumalabas yung plastic niya sa loob or yung glass niya sa loob. So, yun yung mga klase-klase ng pearl. So, if you're buying it for investment, yes, hindi talaga siya good investment. It's mostly bought for its beauty. It's bought because of its classic look. It's bought for status symbol na you can afford to buy luxury items na you're not expecting an ROI from it, okay? Or hindi mo ni-expect na may sasanla mo siya. So, merong iba makikita ninyo, like, especially yung mga South Sea pearl na kagandahan na singsing, pwedeng umaabot yung isang singsing na yung 300,000, 400,000, kasi meron pa siyang mga konting mga tito sa paligid. Pero pag sinanla mo, aabutin lang siya ng 20,000, 30,000. So, yun. So, I hope nakatulong, and I hope may na-learn tayo. So, yun. So, have a great day and enjoy. Bye!